Thank you for the food. Napatingin kami sa nagsalita at nakita ko si Gabriela. Nagbago kaagad ang mood ko nang makita ko siya. Sa tuwing nakikita ko si Gabriel, nagpapaalala lang siya sa akin ng hindi magandang mga pangyayari noon. How much is my bill? Si mama na nag-asikaso sa kanya dahil ayoko makaharap siya. Napapansin ko ang pagtingin-tingin ni Gabriel sa akin kaya minabuti ko na umalis doon. Sumandal ako sa pader at ipinikit ang mga mata. I wonder kung kailan susuko si Gabriel. Ilang beses kong kailangang magpanggap na hindi ko siya napapansin para lang iwanan niya na ulit ako. Pumasok si mama sa kitchen at nakita niya ako. Lumapit siya sa akin. May special request si Gabriel. Sabi ni mama. Nagpanggap ako na hindi interesado doon. Nagpapagawa siya ng isang buong cake. I don't care, ma. Umiwas ako sa kanya at nagpanggap ako na may ginagawa kahit wala naman talaga. Sumunod si mama sa akin. Kukunin niya sa isang araw. Birthday ni Mika. Natigilan ako doon. Napalingon ako kay mama. Nakuha niya na ngayon ang buong atensyon ko. Ilagay ko daw sa cake na happy birthday. Hindi ko maintindihan ang mararamdaman ko nang marinig ko iyon pero sa huli ay nanaig ang galit sa akin. Gusto ko matawa doon. Alam niya pala kung kailan ang birthday ng anak niya. Ang kapal na mukha niyang alalahanin iyong ganoon. Wala naman siya noon. Napailing ako at dismayado. Nagpaalam ako kay mama na aalis. Ayoko din naman na magkaroon pa ng involvement sa cake na gagawin ni mama. Dumating ang araw na natapos ni mama ang cake. Nasilip ko pa iyon at maganda ang pagkakagawa ni mama. Siguro dahil dedicated din sa apo niya kaya ginandahan niya. Gumawa din ako ng sarili kong cake at naghanda na sa pag-alis. Baka mahuli pa ako sa flight. Via air ang sasakyan ko papunta sa lugar ng isla at sasakay pa ng boat para makarating sa mismong isla. Nakakapagod ang biyahe pero para kay Mika ay handa ako. Nag-leave din ako sa trabaho at mabuti na lang din at walang pasok sa school ngayon kaya buong araw ko maibibigay sa anak ko ang araw na ito. Nang makarating ako sa isla, nagtungo ako sa labas ng ospital. Nagsindi lamang ako ng kandila at inilapag doon ng cake. And I sing a happy birthday to my daughter. Hindi ko mapigil ang maging emosyonal kung sana'y kasama ko siya ngayon at nagagawang mayakap. I miss you, my baby. Sabi ko. Hindi ko man lang nakita na maayos sa mukha ng anak ko. Hindi ko siya noon nagawang buhatin dahil sa kondisyon niya. Mommy loves you so much. Hanggang ngayon pinapanalangin ko na magawa kong makasama ka. Ninanamnam ko ang oras na naririto ako dahil hindi naman araw-araw ay magagawa kong pumunta dito. Madalas ay nagkukwento ako ng mga nangyayari sa buhay ko sa anak ko kahit alam ko na hindi niya naman maiintindihan. Nagpapanggap ako na kasama ko siya at buhay siya. Kailangan ko nang umalis, Mika. Sabi ko habang hinahaplos sa lupa kung saan maaaring doon na wala ang anak ko. Babalik ulit ako para dalawin ka. I love you so much. Huminga ako ng malalim at tumayo. Habang nagpapaalam sa aking anak ay may naramdaman akong yabag ng tao sa likod ko. Hindi ko kaagad iyon pinansin. Inisip ko na baka staff lamang ng ospital. Nang maayos ko na ang sarili ay papaalis na sana ako nang mapatigil ako dahil sa nakita kong lalaking nakatayo, hindi kalayuan sa akin naroroonan ko. Nanlalaki ang aking mga mata dahil hindi ko inaasahan na makita siya dito. Gabriel? Mahina lamang ang aking pagkakasabi nito pero baka narinig niya pa rin. Mabilis kong binawi ang sarili mula sa pagkakagulat. Umiwas ako sa kanya at manlalagpasan na siya nang hawakan niya ako. Bitiwan mo ako! Tinula ko siyang papalayo. Wala kang karapatang hawakan ako. Hindi ko may paliwanag ang expression na pinapakita niya sa akin pero ang sabi ko sa sarili ay hindi ko na dapat iniisip pa iyon. Ayan, mag-usap tayo. Halos tawanan ko siya. Ano pa bang gusto mong pag-usapan? Wala akong gustong sabihin sa'yo. Hinampas ko ang dibdib niya na akala mo'y makatutulong iyon para mawala o mabawasan man lang ang nararamdaman kong sakit ngayon. Kahit anong sabihin mo, hindi na may babalik nito ang anak ko. Kahit anong gawin mo, pinabayaan mo kaming dalawa noon. Panay ang paghampas ko sa kanya, tinayaan niya lamang ako na para bang handa siyang saluhin na lahat ng galit ko. Hindi nagsalita si Gabriel at tinayaan lamang muna akong ilabas ang lahat ng saloobin ko. Ikaw may kasalanan kung bakit hindi ko na makikita ang anak ko. Ikaw may kasalanan kung bakit wala na siya. Matalim akong tumingin kay Gabriel. Habang buhay kitang sisisihin sa pagkawala niya. Nang tangkain kong hampasin ulit siya ay nagawa niya akong pigilan. Ikinagulat ko ang ginawa niya.
Hinila ko ang aking kamay para mabawi sa kanya pero hindi niya ako hinayaan at mas lalong humigpit ang hawak sa akin. Listen to me first. Sambit niya nang nagpatigil sa akin. I boldly want to tell you this at alam ko na gusto mo rin itong marinig. I can wait for the day that you can listen to my whole ass explanation. But just this one, I need to tell you something. Nanginginig ang buong katawan ko. Hindi ko alam kung dahil ba sa matinding galit para sa kanya. Kinagat ko ang labi ko at hindi nagsalita. Kahit na gusto ko ulit siyang itaboy ay hindi ko ginawa. Hinayaan ko siyang sabihin sa akin kung anong gusto niyang sabihin. Bumagsak ang balikat niya nang mapansin na kumalma ako. Humugot siya ng malalim na paghinga bago ako muling kausapin. This is about Mika. Doon na niya tuluyang nakuha ang buong atensyon ko. Tiningnan ko siya ng diretso at kahit ang dami kong gustong sabihin sa kanya, hindi ko ginawa at naghintay na lamang na magsalita siya. Our daughter is alive, Ayan. Parang tumigil ang mundo ko sa sinabi niya. Nanghina ako kaya kusang bumagsak sa aking gilid ang kamay ko. Nalalaki ang aking mga mata at nang mas lalo luminaw sa isipan ko sinabi niya, napatakip ako sa aking bibig. Buhay ang anak ko. Paano nangyari yun? Nakasakay kami ngayon sa chopper ni na Gabriel. Hindi ko man gustong makasama siya pero ito lang sa ngayon ang pwede kong gawin para magawa ko makita ang anak ko. Water? Binigyan ako ng bottled water ni Gabriel. Agad ko yung tinanggihan. Masama ang loob ko sa kanya dahil sa pagtatago niya tungkol sa anak ko. O yun pa lamang sa ngayon ang alam ko tungkol sa nangyari. You need to drink water, Ayan. Baka ma-dehydrate ka niyan. Saad niya. Ayoko man tanggapin ng tubig, alam ko rin na tama siya. Sumasakit na din ang ulo ko dahil sa kakulangan ko sa tubig. Kinuha ko iyon nang hindi tumitingin sa kanya. Binuksan ko ang bottled water at uminom mula doon. I don't want to hide our daughter from you. Kumuyom ang kamay ko at halos matapon na laman ng bote dahil sa higpit ng pagkakahawa ko doon. But things happened. Maniwala ka man sa akin o hindi. Dito ko lang din nakita at nakasama si Mika. Hindi ko alam kung maniniwala ako sa kanya. My emotions are all over the place na sa tingin ko kahit anong sabihin niya hindi rin ako maniniwala at pakiramdam ko niloloko niya lamang ako. Nanatili akong tahimik at hindi maiwasang isipin kung paano kami nakarating sa sitwasyon na meron kami ngayon. Matapos sabihin ni Gabriel sa akin kanina na buhay ang anak namin, hindi ko na napigilan ang naipong emosyon sa aking dibdib at para bang sumabog na ako ng tuluyan. Anong sinabi mo? Magkahalong pagkabigla at galit ang mararamdaman mo sa aking boses. Anong ibig mong sabihin na buhay ang anak ko? Hindi ka agad nakapagsalita sa Gabriel. Lumapit ako sa kanya at kagaya ng ginawa ko kanina hinampas ko ng paulit-ulit ang kanyang dibdib. Mas agresibo at napupuno ng galit ngayon kaysa kanina. Buhay siya, Ayan, but she has a heart condition. Katatapos lang ng surgery niya and she's still recovering. Maayos talaga niya ngayon kahit papaano. Isang malakas na sampal ang ibinigay ko sa kanya. Halos hindi ko maintindihan ang sinasabi niya kanina. Paulit-ulit lamang sa isipan ko ang sinabi niyang buhay ang anak ko. Buhay si Mika? At hindi mo man lang sinabi sa akin. Tinago mo siya sa akin ng isang buong taon. Malakas ko ulit siyang hinampas at hinayaan niya akong gawin iyon. How dare you! Hindi ko siya itinago sa iyo. Hindi ko gustong gawin ito pero ginawa mo. Mas lumakas ang boses ko. Pakiramdam ko nga'y maririnig na ito sa loob ng ospital. Tinago mo siya. Tinago mo siya sa akin ng isang buong taon. Iniwan mo na nga ako tapos pinagkait mo pa sa akin na makasama ang anak ko. Halos manghina ako sa harapan niya na ang paghampas ko sa kanyang dibdib ay wala ng lakas. Ayoko maging ganito sa harapan ni Gabriel. Ayoko ipakita sa kanya na umiiyak na naman ako o mahina sa harapan niya pero sa ngayon hindi ko mapigilan. Buhay ang anak ko. Paulit-ulit lamang iyon sa aking isipan. Hindi ako makapaniwala at kahit na nasasaktan ngayon ay hindi ko mapigilang makaramdam din ng tuwa. My daughter is alive. Sa loob ng isang taon na nagluluksa ako sa kanya, hindi ako makapaniwala na buhay siya. Bumuhos ang luha ko habang napapaluhod na sa harapan ni Gabriel. Tinakpan ko ang bibig ko upang hindi niya marinig ang paghikbi ko. Naramdaman ko si Gabriel na lumuhod din sa harapan ko pero hindi ko siya pinansin. Dahan-dahan ay niyakap niya ako. Hindi ako nakagalaw at patuloy lamang ako sa kakaisip tungkol sa anak ko.
Isang taon na kong umasa na sana'y buhay pa siya at isang taon kong pinagdasal na magawa ko siyang makita at mayakap. Hindi ko akalain na magagawa ko iyon ngayon. Nang kumalma na ako kahit papaano hinawakan ko si Gabriel sa kanyang kwelyo. Dalhin mo ako sa kanya. Gusto kong makita ang anak ko. Yun na nangyari kaya ngayon ay nasa chopper ako papunta sa anak ko. Tahimik lang ako pero hindi maitatanggi na excited na ako. Para bang nararamdaman ko na kaagad siya at naiisip ko na kaagad kung anong pakiramdam na mayakap siya. Matagal din ang biyahe namin papunta roon. Nasa mataas na lugar ang isang malaking bahay na sa tingin ko ay ang kinaroroonan ng anak ko. Bumaba ng chopper si Gabriel at naglahad ng kamay para sa akin. Hindi ko yun tinanggap dahil kaya ko naman bumaba na mag-isa pero hinawakan niya pa rin ako. Kasama ang mga tauhan ni Gabriel, pumasok na kami sa loob ng malaking bahay. Bakit ito niyo siya dinala? Hindi kayo magkasama sa iisang bahay? Hindi ko na napigilan ang magtanong sa kanya. Dahil sa kondisyon ni Mika, mas mabuti na dito muna siya. Sabi ko nga, she's still recovering. Nandito lahat ng kailangan niya. Even her private doctors and nurses. Mas ligtas din siya dito. Kapag umayos ng kondisyon niya, saka ko na siya dadalhin sa syudad. Tumigil ako sa paglalakad at nilingon ko sa Gabriel. Nagtama ang paningin namin dalawa dahil naabutan ko siyang nakatingin din sa akin. And what makes you think na sa'yo titirang anak ko? Once her condition gets better, kukunin ko siya sa'yo. Hindi nagsalita si Gabriel pero binigyan niya ako ng makahulugang tingin. Inirapan ko siya at nagpatuloy na sa pagpasok sa loob. Bago kami makapasok, kailangan muna namin mag-sanitize. Pinagpalit din kami ng damit dahil hindi pwedeng outside clothes namin na ipasok sa silid ko nasaan si Mika. Hindi ako mapakali habang nagbibihis. Gustong-gusto ko nang makita ang anak ko at hindi pa rin ako makapaniwala na nagkatotoo na iyon ngayon. Hinihintay ako ni Gabriela. Matapos kong makapagpalit ng damit, naglakad ako kasabay niya dahil hindi ko naman alam kung saan ang silid ni Mika. May lumabas na isang babae sa isang silid at nang makita kami ay binati niya si Gabriel. How is she? Tanong ni Gabriel sa babae. Doing good, Mr. Lord Isabel. Nasa playroom po siya ngayon. Tumango sa Gabriel at naglakad ng muli habang ako naman ay sumusunod lamang sa kung saan siya papunta. Nang tumigil kami sa harap na isang pinto ay tumingin si Gabriel sa akin. Minabastra niya sa akin ang pinto na para bang gusto niya na akong magbukas dito. Habang inaabot ko ang doorknob, doon ko lamang napagtanto na nanginginig na pala ang kamay ko. Mas nararamdaman ko ngayon na magkahalong kaba at excitement. Kahit nang mahawakan ko na ang doorknob, hindi tumitigil ang panginginig ng kamay ko. Dahan-dahan ko yung ipinihit at nang mabuksan ko ay may narinig akong ingay at mahining pagtawa ng isang batang babae. Parang tumalon ang puso ko. Nang mabuksan ko ng tuluyan ang pinto, nakita ko ang isang babae na para bang may kinakausap at napadpad naman ang tingin ko sa kausap niyang batang babae. Say your name again, Mika? Mika, sabi ng batang babae. Pumalakpak ang kasama nitong babae at nakangiti naman ng malawak ang bata. Hindi ako nakagalaw. Kahit gusto kong tumakbo papalapit sa kanya, hindi ko nagawang tumakbo at nanatili lamang na nakatayo roon. Hindi ko halos maramdaman ang aking paa dahil para akong lumulutang. Napansin nila kami at tumingin sila sa aming direksyon. Nakilala ni Mika ang kasama ko kaya tumayo ito at tumakbo papalapit kay Gabriel. Muntikan pa nga itong madapa dahil hindi pa gaano ang ka-stable ang kanyang paglalakad. Daddy! Daddy! Binuhat siya ni Gabriel. Hindi ko magawang tumingin sa kanila pero nakikita ko sila sa gilid ng aking mata. Hindi ganitong inaasahan ko. Parang ngayon ako ginapangan ng pagkabigla na hindi ko magawang makakilos. Nasa harapan ko ang anak ko. Hello, Princess. Happy birthday. Did you like Daddy's gift? Sa gilid ng mata ko, nakita ko na hinalikan ni Gabriel ang pisngi ni Mika. How are you? Don't run like that. Alam mo bawal sa'yo. Dahan-dahan akong lumingon sa kanila. Gabriela is caressing her hair gently. Nang mapansin niya na nakatingin ako sa kanila ay nag-iba expression niya. Mika, she's your... Mommy! Mommy! Agad niyang inabot ang kamay niya sa akin na para bang gusto niyang hawakan ko siya. May sob clumped in my throat at hindi ko magawang ilabas ang paghikbi ko. Tumulo ng kusang aking mga luha at pakiramdam ko hindi ko na iyon mapipigilan pa. Parang kailan lang ay pinangarap kong marinig ang boses niya at matawag niya ako. Ganito pala ang pakiramdam. Dahan-dahan ako naglakad papalapit sa kanya at inabot ng aking kamay ang maliliit niyang kamay hanggang sa tuluyan ko siyang magawang mayakap. Mika!
Ang anak ko! Sobrang higpit ng yakap ko sa kanya habang humahagulhol at panay ang pagtawag sa kanyang pangalan. Anak! Hindi ko alam kung ano dapat ko sabihin. Ang mga salitang iyon lamang ang paulit-ulit na lumalabas sa aking bibig. Para pa rin akong nananaginip. Kung isa man itong panaginip, ayoko nang magising. I just want to be trapped in this dream with my daughter forever. Maaaring nagtataka pa si Mika kung bakit ako umiiyak habang yakap siya. Sa murang edad, hindi niya pa naintindihan kung paanong nangyayari. Napalood ako habang hawak-hawak siya. Minsan ko lamang pinangarap na mahawakan at maramdaman ang aking anak dahil hindi ko iyon nagawa noon. Isang buong taon akong nangulila at akala ko hindi na darating ang ganitong pagkakataon. Mahal na mahal kita, Mika. Gustong gusto kitang makita, anak ko. Halos hindi na ako makapagsalita ng maayos dahil nilalamon ng aking pag-iyak ang aking mga salita. Hindi na rin ako makahinga dahil sa baradong ilong. Naramdaman ko ang maliit niyang mga kamay na tila ba nilalaro ang aking buhok. Hindi ko napigilan na lalong maiyak dahil doon. Nang magkaroon ako ng lakas ng loob na humuwalay sa yakap ay ginawa ko. Pakiramdam ko kasi kapag humiwalay ako sa pagkakayakap ko sa kanya, matatapos ang panaginip kong ito. Nakita ko ang mukha ni Mika. Lalo kong gustong maiyak habang tinititigan siya. I can't believe she's here with me. Natupad lahat ng dasal ko at hiling ko. Mika, anak. Hinapos ko ang braso niya at ang pisngi niya. Pinakiramdaman ko kung totoo ba siya o nananaginip lang ako kung saan kasama kong anak ko. Mika, sabi niya sa maliit niyang boses at tinuro ang sarili. Napansin niya siguro ang pag-iyak ko. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay at hinaplos ang aking pisngi. Parang kasabay noon ay may humaplos sa aking dibdib. Crying? May sinabi pa siya sa una pero hindi ko na masyadong naintindihan. Kahit umiiyak ay ginawa ko ang lahat para makangiti sa kanya. Hinawakan ko ang kamay niya at nilaiyon sa labi ko para mahalikan. I'm okay, baby. Hindi ko alam kung naintindihan niya na ba ako pero sinabi ko pa rin. I am okay now kasi kasama na kita. Lumapit siya sa akin, pinulupot niya ang maliit na kamay niya sa aking leeg para mayakap ulit ako na akala mo yun na ang way niya para mapagaan ang nararamdaman ko. Nagulat ako sa ikinilos niya pero ginawa ko ring yakapin siya. Pinikit ko ang aking mga mata at tinanam naman sandaling iyon. I love you, Mika. Pangako hindi na tayo ulit magkakahiwalay. Marami pa akong katanungan at alam kong sinabi ko kay Gabriel na ayoko siyang makausap. Pero siguro darating talaga ang oras na kailangan namin mag-usap na dalawa. Hindi ko parating matatakbuhan siya. Nagtaas ako ng tingin sa kanya. Nakatingin lang siya sa aming dalawa ni Mika. Tumango siya sa akin na para bang naintindihan niya ako. Nag-iwas akong muli ng tingin at pinikit ang mga mata ko habang yakap-yakap ang anak kong matagal ko nang gustong makasama. Nakatulog si Mika habang katabi ko siya sa sofa. Kagaya ko ayaw din naman itong humiwalay sa akin. Pakiramdam ko'y pareho kami ng nararamdaman. Hindi man niya magawang express, alam ko na pareho namin gustong makita ang isa't isa. Hinahaplos ko ang buhok niya at inaayos na rin ang kanyang pwesto para mas maging komportable siya habang natutulog. Para kaming may sariling mundo kanina. Kinausap ko na rin ang nurse niya para malaman kung ano mga bawal sa anak ko. Pinagmamasdan ko ang natutulog niyang muka. Hindi ko mapigilan na mapangiti. Hanggang ngayon ay tila isang panaginip sa akin na makasama siya. Nakaramdam ako ng presensya sa paligid. May yabag ng paa din akong narinig. She fell asleep. Kahit hindi ako tumingin sa kanya, alam ko kung sino ang dumating. Hindi kami ginulo ni Gabriel kanina. Hinayaan niya na magkaroon kami ng oras na dalawa ng anak ko. Marami akong katanungan kay Gabriel at hindi ko alam kung handa na ba ako sa lahat. Paano niyang nalaman na ako mama niya? Tumingin ako kay Gabriel at naabutan ko siyang nakatitig sa akin. Naglakad si Gabriel papunta sa amin at tinapos ang buhok ni Mika. Napansin ko ang maliit na ngiti sa kanyang labi. I'll bring her to her room. Sabi niya, if you want an answer, you can come with me. Binuhat niya si Mika at naglakad papunta sa kwarto nito. Sumunod naman ako sa kanya dahil gusto ko malaman ang kasagutan. Gusto ko malaman kung bakit sa kwarto pa ni Mika ko malalaman ang sagot sa tanong ko. Binuksan ni Gabriel ang pinto at pumasok doon. Pumasok din ako at pinagmasdan ng silid ni Mika. Habang ginagawa ko iyon, may napansin ako sa maliit niyang study table na isang photo book. Lumapit ako doon at dahan-dahan na binuksan iyon upang makita ang laman nito.
Nagulat ako na makita ko na litrato ko ang mga naroroon. Mostly ng mga naan dito ay pictures ko na nakuha pa noong magkasama pa kaming dalawa ni Gabriel. I documented it. Sabi ni Gabriel na ngayon ay nasa likod ko na. Hindi ako kumilos, nanatili ako nakatalikod sa kanya at nakatitig sa pictures ko. Lagi ko ipinapakita sa kanya at pinakikilala kung sino ka. Kaya siguro nakilala ka niya na magkita kayo kanina. Bumilis ang pagtibok ng puso ko habang nakikinig sa mga sinasabi niya at pinagmamasta ng mga litrato ko. Kinagat ko ang labi ko at nang mabawi ang sarili nagsalita. Bakit mo itinago sa akin ang tungkol sa anak ko? Bakit mo siya itinago sa akin ng isang buong taon? Hinarap ko sa Gabriel. Muli ay galit ang namamayagpag sa aking puso. Hindi mo ba naisip na gusto ko siyang makasama? Ano yun? Pinagdamot mo siya sa akin? Ha? Pinilit ko na hinaan ang boses ko para na rin hindi magising sa pagtulog si Mika. Huminga ako ng malalim. Tumingin sa Gabriel kay Mika at bumantong hininga. Binalingan niya ulit ako ng tingin. Huwag tayo dito mag-usap. Sabi niya sa akin, baka magising si Mika. Humalukot-kip ako. And what makes you think na gusto kitang makausap? Because you want answers. May pagkasarkastikong sagot ni Gabriel. Look, Ayan. Alam ko na ayaw mo makinig sa kung anumang sasabihin ko. Sabi ko naman sa'yo, handa ako maghintay para doon. Kung ang gusto mo lang malaman ay mga sagot sa tanong mo, handa akong sagutin lang ang mga tanong mo. Nothing else. Bumagsak ang aking balikat dahil sa sinabi niya. Kahit papaano ay kumalma ako doon. Lumabas kami ng kwarto ni Mika dahil na rin ayaw namin na magising siya sa kung anumang pag-uusapan namin ni Gabriel. Sabi niya, ang sasagutin niya lamang ay kung anong tanong ko. Hindi siya magsasabi ng ibang pangyayari. Sinabi ko ba na ayoko makinig sa kung anong paliwanag niya? Ganoon pa rin hanggang ngayon pero somehow ay gusto ko marinig kung anong nangyari. Naupo kaming dalawa sa sofa. Malayo ako sa kanya dahil ayokong tumbi kay Gabriel. Nang mapansin niya ay bumuntong hininga siya. Saan mo ako gustong magsimula? Bakit mo inilihim sa akin na buhay sa Mika? Kung gusto mo akong iwan noon, saan hindi mo naman pinagkait sa akin na buhay ang anak ko? Hindi ko napigilan ang sarili ko. Kanina ko pa kasi ito kinikim-kim simula nang malaman ko na buhay ang anak ko. Pinagkaitan nila akong makasama ang anak ko. Hindi ko gustong ilihim sa iyo. Kumunot ang noo niya. At saan galing na gusto kitang iwan noon? I never wanted to leave you. Inismidan ko siya dahil sa huling sinabi niya. Huminga ng malalim si Gabriel. Hindi ko intensyon na itago sa iyo si Mika dahil kung bibigyan ako ng pagkakataon, matagal ko na siyang ipinakilala sa iyo at matagal ko nang sinabi sa iyo ang tungkol sa kanya. Nakatingin lang ako kay Gabriel at hindi nagsasalita. Nalaman ko lang din na buhay sa Mika 6 months ago. But even when I learned about her, hindi ko nagawang makasama siya. Dito ko lang nagawang makita at mahawakan si Mika ay sa maniwala ka ba o hindi totoo ang sinasabi ko. Nagsalubong ang kilay ko doon. Paano mangyayari na hindi niya agad nakasama ang anak ko? Hindi ba siya ang kumuha nito sa ospital? What are you saying? Hindi ba't ikaw nagpunta sa ospital para kunin siya? No. Si Marvin. Kinuha niya si Mika at dinala sa'yo. Ganun ba nangyari? Huminga ng malalim si Gabriel. No. Walang kinalaman si Marvin dito. Kung tutuusin, I doubt Marvin will do that. Kung si Marvin ang nakakuha sa anak natin noon, sa'yo niya ito dadalhin at hindi sa akin. Itinigom kong aking bibig. Marvin was critical after the bombing. Hindi siya ang nakakuha kay Mika. Kung ganun, sino? Sobrang curious ko sa kung sinong kumuha kay Mika at kung bakit hindi ka agad dinala kay Gabriel noon. Ngumisi si Gabriel. Lalong nagsalubong ang kilay ko dahil ekspresyon ng mukha niya. I am not going down the details. You don't want to hear my side of the story, di ba? Basta masasabi ko lang. Hindi ko rin kaagad nakasama si Mika at dito ko lang nalaman na buhay siya. Ikinuyom ko ang kamay ko. Is he playing with me? Pinipigilan niya bang magbigay ng buong detalye sa akin dahil partly ay gusto niyang makinig ako sa paliwanag niya? Gusto ko makuha si Mika. Tumayo ako at akmang babalik na sa kwarto ni Mika dahil mukhang wala na naman balak pang sabihin si Gabriel. Tumayo din siya pero hindi ko ito nilingon. Anak ko din si Mika at responsibilidad ko na bigyan siya ng maayos na buhay at treatment. Ayan. Hindi ako papayag na ilayo mo siya sa akin. Doon na ako lumingon sa kanya. Nanggagalaiti na naman ako sa galit. Matagal ko siyang hindi nakasama. Gusto kong makasama siya. And what? Putting her life at risk? Kailangan nakabantay ang mga doktor sa kanya at mga nurse niya sa kanya. Bawal sa kanya ang maraming bagay.
She's still recovering from the surgery. Huminga ng malalim si Gabriel. Hindi ko pinagdadamot si Mika sa iyo. At sa akin lang hindi ko rin gusto na mapalayo sa kanya. Marami ding oras ang ipinagkait sa akin para makasama siya. Ikinuyom ko ang aking kamay. Gusto kong makapagsagutan sa kanya pero alam ko na wala din namang magagawa iyon. Maaring manalo ako pero maaari ding hindi. Magsasayang lang ako ng oras makipagtalo sa kanya. Humalukip-kip ako. Fine. Co-parenting. Mag-decide tayo ng araw kung kailan siya nasa akin at nasa iyo. Pinikit ni Gabriel ang kanyang mga mata, like he was so done with me. No. He growled. Hinilit niya ang sentido niya. Mukhang sumasakit ang ulo niya sa akin. She's just a kid. Hindi niya maintindihan ang nangyayari kung bakit hindi magkasama ang mommy at daddy niya sa iisang bahay. Tumaas ang kilay ko at pinalisikan ko siya ng mata dahil hindi ako natutuwa sa tono niya. Hindi ko na nagugustuhan ang sinabi niya ay idagdag mo pa ang tono nito. Pinagtataasan mo ba ako ng boses? Napagtanto niya ata na medyo tumataas at lumalakas na nga ang boses niya. Huminga siya ng malalim at lumapit sa akin. No, of course not, baby. Hinawakan niya ang braso ko pero tinabig ko iyon. Nanatiling matalim ang tingin ko sa kanya. Ang sa akin lang, malilito si Mika kapag ganyan ang ginawa natin. Tumas ang kilay ko sa kanya. And what do you want us to do? Hilik ang slower lip at ngumiti sa akin. Bakit hindi ka nalang tumira sa bahay? Ulit. Halos matawa ako sa sinabi niya. Kung hindi ko lang napigilan ang sarili. Joke ba yun? Bakit ako titirang kasama ka, ha? Look, just for the meantime. Alam kong sukang-suka ka sa presensya ko pero para kay Mika. Kapag mas naging maayos na ang kalagayan niya, saka natin pag-usapan ng co-parenting na gusto mo. Inirapan ko ulit siya. Co-parenting na gusto natin. Umiling siya. Ikaw lang ang may gusto niyan dahil kung ako tatanungin, gusto ko na maayos tayo. Hindi ko na nagawang makapagsalita sa huling sinabi niya. Nag-iwas na lang ako ng tingin kay Gabriel at tinalikuran na siya. Pupuntahan ko lang si Mika at uuwi na muna ako. Babalik ako bukas dito. Huminga ako ng malalim. Hindi mo ba pwedeng iuwi si Mika sa bahay mo para naman mas madali ko siyang madalaw? Dadalhin ko din siya doon. May mga bagay lang akong inaayos. I bought a land in Laguna. Doon muna kami titira ni Mika. Why? Nagtataka ako kung bakit bigla niyang naisipan na sa Laguna tumira, ganoong nasa Manila ang business nila. Para mas malapit sa'yo. You can visit Mika anytime too. Umawang ang bibig ko sa sinabi niya pero wala akong nasabi doon. Nag-iwas na lamang ako ng tingin dahil ayoko makipagtitigan sa kanya. Anyway, about my proposal. Nasa isang bahay tayo titira for Mika's sake. Huminga ako ng malalim. Pag-iisipan ko. Tumango si Gabriel. Wala kang pasok bukas, hindi ba? Nagsalubong muli ang kilay ko dahil sa sinabi niya. How did you know that? Wala siyang sinabi but he licked his lower lip again. Dito ka na muna matulog. I'm sure hanapin ka ni Mika kapag nagising siya. There's a guest room here. Kung ayaw mong matulog kasama ko. Inirapan ko siyang muli. Masyado na siyang naging komportable sa mga banat niya. Akala niya ba'y okay na kaming dalawa? Hindi na kailangan. Sa kwarto na ako ni Mika matutulog. Hindi umangal si Gabriel kaya nagdesisyon na akong umalis doon pero agad ding napatigil nang may marinig na sinabi niya. I miss you, Ayan. Gagawin ko ang lahat para maayos ito. Para maayos tayo. Bumilis na naman ang paghinga ko pero mas minabuti ko na huwag magpa-apekto. Hindi ko nilingon si Gabriel at nagpatuloy na sa paglalakad na akala mo ay walang narinig. Pumasok ako sa loob ng kwarto ni Mika. Napahawa ako sa aking dibdib. Kahit ano sabihin ko na hindi ako dapat na nagpapa-apekto kay Gabriel, mukhang tinatraidor na naman ako ng puso ko. Marahan kong hinampas ang dibdib ko. Huwag kang maging marupok sa lalaki iyon. Alalahanin mo na iniwanan ka niya na 1 taon. At kahit pa anong rason niya, iniwan ka pa rin niya. Itatak mo yan sa isipan mo, Ayan. Huminga ako ng malalim at nang kumalma, ay naglakad papalapit sa kama ni Mika. Nahiga ako sa kanyang tabi at niyakap ko ang anak ko. Nang magawa ko iyon, ay doon ko lamang tuluyang naramdaman ang pagkapanatag muli ng puso ko. Ganito pala ang pakiramdam na mayakap mo ang anak mong matagal mong ipinalangin na makitang muli. Nang magising ako, wala na si Mika sa tabi ko. Napabangon ako nang maramdaman ko yun. Kinapa ko ang tabi ko. Naramdaman ko na medyo mainit pa ang kanyang kinahigan kanina. Hindi pa gaanong katagal nang umalis siya. Inayos ko ang sarili ko at lumabas ng kwarto. Nakasalubong ko ang tagapag-alaga ni Mika.
Hindi ako matahimik. Paano kung panaginip lamang pala ang lahat? Paano kung dahil sa pangungulila ko kay Mika ay inakala ko na nakasama ko siya kahapon? Para akong babagsak ng maisip iyon. Huwag naman sana. Baka bumigay na talaga ako. Good morning, ma'am. Pagbati nito sa akin. Ito po mga pinahandang damit ni Sir Gabriel para sa inyo. Kinuha ko iyon at nagpasalamat sa kanya. Salamat. Si Mika. Nasa kusina po kasama po siya ni Sir Gabriel. Magalang siyang nagpaalam sa akin. Nakahinga naman ako ng maluwag dahil alam kong kasama ni Gabriel si Mika at hindi pa naginip lamang ang nangyari kahapon. Naglinis lamang ako ng katawan at nagbihis ng damit na ibinigay sa akin. Pagkatapos nito ay lumabas na ako at dumiretso sa kusina.